I heard may bago ka na namang single na iparinig sa amin later. Pero napag-usapan namin ni Jerry ng Philippine Star. Kanina yung lambing na kanta mo, very Kyla, di ba Jerry? Lalo yung first, naalala namin yung batang Kyla. Medyo po siya, old school ang ginawa doon. Tapos pinakita mo talaga doon sa dalawang kanta, or tatlong kantang narinig namin, yung versatility mo. So pwede ka yung ganung ballad, big ballad, tapos pwede ka rin sa upbeat. Ina-explore ko po kasi. So paano talaga nakakuha yung inspiration? Kasi iba yung genre. Opo, actually, ibang genre. Kasi as a singer po kasi, talagang naguguluhan rin po ako sa sarili ko kung anong genre ako pasok. Kasi parang kaya ko naman po. So, there's nothing wrong with exploring. Kaya tinatry ko po ng tinatry. And nakagawa rin po ako ng songs through that. Naka-explore rin po ako. So, ano rin po siya wide range ang aking market dun sa mga nakapag-rock ka pa nga, diba, ng last concert mo sa Hard Rock? Parang pop rock ka pa. Opo. Yung training season. Grabe po yun, parang panglaban na sa international. Pero kung papipiliin ka, saan mo talaga gusto makilala? Makilala? Anong genre? Sa genre. More on pop po talaga. Opo, pop. Yeah. Kaya tama naman yung binigay sa'yo, yung tawag sa'yo na Asia's Pop Sweetheart. Yes. Thank you. Marami para magtatanong. Si Jerry gusto niya na agawin yung mic sa akin. Jerry Donato ng Philippine Star. Friends naman tayo, di ba? Hi, good afternoon. Hello po, Okay. Kasi what I've noticed, yung mga kanta mo, parang pwede siyang i-connect, no? So I'm just, I'm wondering, when you started writing let's say, the first single and to the next, meron ka bang parang certain theme that connects them? Parang ganun. Do you have certain intention na talagang parang you can put all these singles into one solid album and then solid din yung pinaka-kwento? So yung very first single po na na-release ko is called Proud to Say. Yun po ay Father's Day song for all the loving fathers out there. And yung after po nun, it's ang tawag dito? After ng Proud to Say, parang ano po siya ano po yung after Proud to Say? Ang dami na kasi. Christmas song. Christmas song. And I feel like yung pagsulat ko po kasi ng kanta, it's all about, it depends on the time that I'm writing it. Yung mga parating na celebrations, mga ganun. So dun po ako na-inspire, magpapasko na. Sige, ito yung sulat ko. Mga ganun po. So seasonal po talaga yung mga kanta ko whenever there's Valentine's Day, love song, mga ganun po. O pag bumabagyo, may kanta rin po ako para doon, umulan bumagyo. So seasonal po talaga. And then definitely you draw inspiration from your personal stories. Yes po. Tapos kasi you're not just a singer, you're also a songwriter. So, yes po. Gusto ko malaman na what are the challenges of being a singer kung ikaw din yung kakanta ikaw din yung nagsulat pala nung kakanta mo? Or is it more fulfilling ba kapag kasi di ba, like for example in the movie, di ba, yung ibang director gusto nila sila din yung screenwriter. Then you find it more fulfilling na ikaw yung ako yung nagsulat. Ikaw nagsulat nung Siyempre po, mas actually, after po ng Proud to Say, yung na-release ko po ata ng Pakpak and basta yung era po na yun kasi more on nagde-depend po ako sa mga musical directors ko when it comes to the lyrics and the composition all in all. But ever since tinry ko po kasing magsulat, dahil po sa school works ko, mga nire-request po sa akin ng mga teacher ko, gumawa ako ng back to school songs. Ayun, mga ganon. Tapos Christmas songs rin po for the school. Ayun po, dun po nagsimula yung pagsa-songwriting ko. So after nun, I really found it more fulfilling sa as a singer kasi ako mismo yung nagsulat ng songs And
when it comes to the hard part na sinasabi niyo po, like parang mahirap ba siya? Tama po ba? Actually, hindi. Mas madali. Opo, mas madali po yung ako yung nagsulat. Kasi sarili ko pong melody, sarili kong lyrics. So, it's really from the heart. Ayun po. Sobrang smooth. Okay, last one from my end. Pero are you open naman to, to write a song and then you pitch it to another singer? Another singer. Opo, actually, abangan niyo po yun kasi I'm writing a song. Actually, kakatapos ko lang. I wrote a song for a P-pop group called Divine. Yes. So, yung message po ng song nila na yun, it's about them. Everything is about them. Dun sa lyrics na yun. Okay, thank you. Thank you, Jerry Donato from Philippine Star. We have questions from Lea Salterio, G. Tiliana, and Tessa Ariola. Hello po. Hello, good afternoon. Good afternoon. Hi. Very impressive yung songs mo. Thank you po. Isha. What age did you start writing songs? At what age? Sorry. Actually, I started nung bata pa po talaga. How young were you? I was 9. Wow, talaga? Yes. 9 po yung first na nag-write talaga ako ng song. So, full length, na yun? Full length song? Full length song po. So, Pero what was that? stop. What was that? What was that? It's an inspirational song. So, what was the title? It was, Invincible po ata. Invincible there. Okay. Ayan na. Yeah, okay. Yes. Ito na? Yeah. Oh, The title. Anyway, so 9 years old, then Yeah. stop. So ano nangyari? What happened along the way? What happened along the way? Ayun po, nag-focus po ako sa Studies? Yes, sa studies ko and more on the competitions that I joined. Opo. Kaya nag-stop po yung pag-write ko. Naging busy po ako sa studies and competitions. No? But now, Now. what are you doing now? Are you still in school? Yes, I'm still in school po. Yes. Talagang Anong priority year ko pa na? rin po studies. First year college po. Oh, alright. Yes. Alright. And then, how many songs have you released so far, officially? Oh, 13, 14. 13. So pwede ng album yun. Yes. So are you coming up with an album soon? Yes po, next year. Yeah, next year. Next That's year. nice. That's nice. Tapos ano pa yung in line with you for this year? Meron ka bang concert or whatever? Gagawin mo? Sige po. Yeah, you're guesting the shows of the Opo, Sir Nonoy yes. Yes. And sa December 13, meron rin po. So, yung mga in-line po for this year are Sir Nonoy Zuniga's Beyond Gold. And then you finish Marco season. Yes po, Alright. Marco season, tapos na rin po yan. Yes. So, Marco season, Nonoy Zuniga's Beyond Gold, Songs of a Yes. Lifetime. And the last one on December is called Next Gen. Who is that? Akila, should I? Pwede na po ba? Oops! So December. It's a secret. December. Yes, on December po. Alright, thank you. Good luck. Thank you po. Hi, Isha. Hello po. My questions are kind of similar sa kay Leia. Yes po. So, do you come from a musical family? From my mother's side, ang alam ko po, yes. Actually, kinukwento sa akin ng lola ko lagi yun, na galing talaga sa mother side nila, sa lola po. And I feel like she also said that she was a former choir member, former choir and opera singer. Yes, sa Marquez family. Yeah, Marquez family. Share mo na yung name. Hindi ko po alam yung full name, pero Marquez po yung apelido niya. Yes. So you mentioned you focus on competitions. What were Yes they? po. Locally and internationally po kasi yun. Parang after October, after September, may October rin po ako.
So yung locally po, yung September, it's called Asia's Best Singing Competition, Season 2. Tapos I won the grand champion po nun. September last September 2024. 2019. Yes, 2019. Tapos after po nun, internationally naman, it's called Eurotalent Festival at Czech Republic. Czech Republic. Czech Eurotalent Festival. Eurotalent Did you Festival. bring home money? Yeah, hindi ko po alam eh. cash prize. May cash prize po. Yung sa Eurotalent, how many participants? countries or how many participants? It's I know po it's over 100. Kasi each country po ata yung sa Europe. Over 100. So, ang tagal ng competition? Ang tagal na po. Opo. Like, anong year yun? 2019. 2019. Yeah. Before pandemic po yun. So, you were how old then? 13. 13. Tapos ikaw nanalo. Yung mga kasali, ganun din yung age? Teenagers din? Or? Yes po, teenagers. Mga 18, 21. Iba-iba po eh. What did you perform there? I performed a song from the Aladdin movie. What song? It's called Speechless. Yes. Speechless, 'cause I'm free. Ang galing naman ng batang to. 13 years old pa lang, internationally renowned. Yes. So, On my own rin po pala. So you the two classics. On my own and Speechless. alin yung contest piece? Pero yung naging winning piece po talaga, yung Speechless. Kasi it's new. Tapos, do you play any instrument? Guitar po. Guitar only. I tried doing piano, pero ang liit po kasi ng aking kamay. Kaya nahihirapan po ako. So, are you more comfortable composing in Tagalog or English? Oh, more on Tagalog po. Why? Actually, yung mga melody ko po, mas madali siyang ilabas kapag Tagalog. It's all about the melody, nakadepende po kasi sa melody ko eh. Pero bagay na bagay po lagi yung Tagalog palagi. Kaya more on Tagalog po siya, di ba? Yung Jai is very catchy. Oh, thank you po. Yes, naging yun po yung Taglish. Nakakasayaw nga daw. Sabi ni Leia, di ba? Nasasayaw si Leia. So, maybe no, kasi ngayon uso, di ba, yung mga fans, may name na sila. So, right now, meron ka na bang appellation? May pangalan na bang ang fans mo? Ang fans? Wala pa. Wala pa. Pero soon, I'm sure Yes, magkakaroon ng mga soon. na pangalan. Yun nga po, Isha. Di ba? Sige po. Pag-isip, Isha. Oh, di ba? Okay, thank you. Thank you po. Good luck. Thank you po. Hi Isha, I'm Hi. Tessa. Hi, Congratulations Tessa. on Thank your you. release of your singles. I just have to say, yung package, parang the way you speak, you're very, you enunciate your words very well. Oh, thank you Very po. whole, pati yung pananalita mo, no? I think you might be a very good talent for theater also. Has that come to mind? Come to na mind. Yes po, actually. crossover din sa theater. Yes. Nung bata pa po kasi ako, I'm more into musicals. Hamilton, Cats, like Les Miserables. Les Miserables. Les Miserables. Sorry. English term yung ginamit ko. So, yun po, talagang lahat ng songs nila, yun yung mga kinakanta ko kapag nag-warm up ako. Yun din yung kinanta mo nga for your competition Yes po, in 2019. competition. And we were just mentioning, it's unfortunate that we didn't hear about them. We would have loved to share the news with the, mga Pinoy na may Pinay na nanalo Yes. sa isang European contest. What I can see is that
siguro nga you are prioritizing your studies also, but it also seems like you've been very patient as well, no? And finally breaking through. It's a hobby. It's a hobby. Pag binilang mo rin kasi yung years in between these major events sa iyong singing career, medyo magkakalayo sila, no? So I suppose, besides the fact that you are, more parang prioritizing your studies, there's also a lot of patience there. Who has helped you or who has encouraged you to continue pursuing this up to today? Now you have already released songs. Yes. 13 songs, not just Sinong nag-encourage sa'yo and who has kept you going throughout this time? Of course, it's gonna be my mom talaga. Yes, so shout out to sa aking momager doon. What's mommy's Mommy name? Let. Mommy Let. Yes, Let Ponti. Hi, Mommy Let. Diba? Yes. She's the shyest person. Yes, kaya ayaw niya pong nasasali sa mga media, ganun-ganun. But, does she sing? Yes, she does. Mahihain lang po talaga. Pero opo, kumakanta siya. Strict ba si Mommy? Super. Sana naman, wag masyado. Tama lang. Wag masyado. Pinag-uusapan na. mga pop princesses kasi minsan masyadong nagiging strict ang magulang. But, strict po siya, pero she's open. She allows you naman to she's open na spread. Oo nga, kasi one of your songs, sabi mo, galing na sa, yes. So meron ka naman, yes. Hindi naman bawal yung mga bagay. Hindi naman po, hindi po. Pero focus pa rin sa studies. That's nice. And we just wanted to know, are you an only child or do you have siblings? No, I have siblings. We are 4 in the family. You're the eldest? I'm the third. Yes. Pero talagang are you the only one inclined to... Sa music po. Yes po. Ako lang po yung parang walang hiya. Yeah. But you have the talent to show, so I Yes think po. that's very good. And you're very lucky to have a very supportive mom. Thank you. Yes. I'm very lucky to have her. Talagang siya po lahat, all around. Stylist, hair, videographer, photographer, oh my gosh, manager. Ngayon kasi diba, usually the new acts na lumalabas, they're pop, Pinoy pop. And usually nga, ang pag-style nila medyo mas fashion forward. But, you look every bit the good girl na very ideal. Thank you po. Is that intentional, and are your songs also gearing towards that? It is po. It is intentional. I'm not very, ayoko po yung, it's not me, yung iba pong mga fashion. It sets you apart also, from them. So, a lot to watch out for, I believe. Yes, so, sino raw gusto mo makakolab though pagka P-pop, if ever? P-pop. SB19. It's a dream. Dala natin si Sarah. Sarah rin po. Sarah talaga. Yes. Sarah and SB19. Okay. Actually, they have a collab. Sa page. Opo, maalikid. Okay, thank you. Thank you po, Miss Tessa. Thank you, Miss Tessa Lei and Miss G. And of course, the Lady Green, ang nag-iisa. Feeling ko head ako ng mga waitress. The one and only. Miss Lasal. The only one. Ako nang narinig pala namin yung kanta mo kanina ng Jahe, sumayo na kami ni Owen. Pilar Mateo. Thank you po. Nagustuhan niyo naman. Ayan na, sige na. Paano yung mga Zumba moves? Mamaya. Actually, may Zumba po talaga siya. Oo, diba? Pero ikaw nag-isya, nung 9 years old ka, syempre, nakakarinig ka na ng mga music ng mga artists, singers sa radio, sa TV. Yes. Sino yung influence mo? Perfect. Pinaka-influence mo? Nagkakaisip ka at nagiging aware ka na nag-isip Sa mga music, po. Sila Regine, Sharon Cuneta, Regine Velasquez, Sharon Cuneta, Lea Salonga, Sarah Geronimo. Sila po. Ano yung mga favorite songs mo during that time? During that time, super old songs. Yung talaga kinakanta-kanta mo lagi? Sana Maulit Muli.
Sana maulit muli, kailangan kita. Ikaw lang ang mamahalin. And yun pa, patuloy ang pangarap, ikot-ikot, kilometro, isa pang araw, Sharon Cuneta, Mr. DJ, Lea Salonga naman, yung home. Yes. Home. And during that time, yung bata ka pa, meron ka na bang ano, kailan ka nagkaroon ng first crush mo? First crush? Anong age? Grade crush po. Crush lang naman, no? Parang tagal na. Grade 6 po ata. Cover your ears, Mami Ponti. Alam niyo na po lahat. Tapos kanina na binanggit ka naman din sa isang song mo na parang naging heartbroken ka. When was that? Yes. At sino last year. Maraming malikas dito at ano, may song. Ay, hindi niyo po kilala. Classmate, friend, ano siya? Friend. Non-showbiz? Non-showbiz. Okay. So, gano'ng katagal daw? Talaga taga-tagal mo. Gano'ng katagal? 4 months lang. Talagang work talaga. So, was it ano, hindi magandang heart, ano, hiwalay? Hindi po eh. Kaya ako nagawa yung song. Yes. Yun pa yung hindi? Lambing. Jahe yung una. Jahe. It's a story actually. Jahe. Connect nga yung mga songs Connect. niya eh. Tatlong songs po yung connected sa Jahe. No po, isa lang. Opo. Yeah. Mamaya ko na itanong yan. After that, binawalan ka na ba na mag-boyfriend ka o muna? Or ikaw Wala na po nagbawal sila. sa sarili mo? Opo, ako na po. Ako na po ang nagbawal. Nakakasira ba talaga siya? Actually, nakakatulong nga po sa songwriting eh. Oo, di ba? Pero, feeling ko okay na yun. Huwag na muna. Kung may mag-offer naman sa'yo na lumabas sa TV o sa movie, Yes, of course. anong gusto mo? Ang gusto ko po, movie, TV. Or on performing. Opo. Pero pag acting po kasi, I tried. Where? I tried auditioning po, pero hindi po ako nakuha. I don't know. Nakalimutan ko po yung... Ano yan yung pumipila? Ano? Hindi po, online lang po yun. Okay. Yes. For TV or for movie? Movie po. Parang mini-movie lang siya. Hindi mo yata yan eh. Hindi po. Hindi pinalabas. Sino Hindi ko po favorite alam. actor? Sige, mag-slamok tayo. Sino favorite actress, actor mo? Actress. Oh, Sa slam book si ano? po? Si Bobby. Sino? Naka-reserve. Nanonood ka ba ng TV and movie? Yung mga pinapanood ko po sila, sila Sarah and si John Lloyd. Sarah and John Lloyd Star po. Cinema. Yes, Sarah and John Lloyd, Catherine, Pasok si Catherine and OG. Alden. Yes. Si OG na ba? I tried watching po pero wala po akong time. Kaya ayun. Ngayong nandito ka na sa mainstream, sa showbiz, aware ka pa na uso dito yung bashing, mga intriga? Yes Gaano po. ka ready to face that? Yun yung last question. I'm ready po. Pero nagkaroon ka na ba ng mga bashing experience sa bashing? Opo. Ano, like what? Hindi ko po maalala. I think wala naman pong major. Parang ano lang po, minor lang. Minor lang. Minor lang. Physical, mga gano'n. More on papansin lang po siya na comment din na ang tawag dito. Last na talaga. Epal. Epal. Wala taga-epal. Wala po akong naalala na issue. Ayan, Pero last na. comment lang. Nakita ko lang na comment. Okay. Yes. Ano yung pinaka advice ni mami mo sa'yo na talagang mula 9 years old hanggang ngayon dala-dala mo? Huwag mag-boyfriend. Hindi, pwede. Nakatingin talaga siya kay mami.
Cover your ears, mga Kasi po iguana. pagdating kay mama, marami po siyang advice talaga. The way, huwag kabahan. Huwag kabahan. Huwag madyahe. Huwag madyahe. Yeah, huwag madyahe. Oo. Thank you, Pilar Mateo. Thank you po. Ayan, we'll do Laslasal. Jojo Panaligan, then Eric Borromeo. Aisha, Ay, hello po. 19 years old ka, di ba? Oh, Tapos naririnig ko mga influences mo, very strong ang local, sila Regine, you cited Regine, and then well-versed, and then well-versed ka sa mga Filipino actors, ano. Pero alam mo yung mga kaedaran mo ngayon, especially sa K-pop, when they think music, they think of global domination. Agad. Yes, they do. Ikaw ba, do you agree na because of technology, dapat global na agad mag-isip ang artist? Or is it important na mahalin ka muna ng mga tao dito sa Pilipinas before you even think of going global? What do you think of that? yes po. I'm very open to that kind of mindset kasi nga po, when we think globally agad, it's kind of complicated kasi hindi ba dapat sariling music po yung talagang pinopromote natin, not because we're trying to fit in sa American style of making a music. Kasi music is all about culture, our culture, our experiences as Filipinos. And yung melody po talaga, may sarili siyang character when it comes to Filipino music. So, it's kind of important to think about it that way na yung sariling atin pa rin ang inaano. Yes, nahihiya po ako. Kasi it's kind of controversial kasi nga po may marami po akong kilalang artist na talagang gusto nila ma-fit yung song nila sa internationally, yes. Yung mga songs po na ginagawa ko, it's still old school, but it's my art po kasi. It's all about the artist itself, yung artistry niya, yung inspirations niya sa buhay and stuff. Speaking of that, being true to yourself as an artist, that's what you're saying now. Di ka ba natutokso ng mga kaedaran mo na ang luma naman? Oo. Natutokso po. Pero hindi naman, at the end, they still loved it. Ganun po yung nangyayari. Sila ang nai-influence. Yes. Yun po. Mas nai-influence po sila na makinig sa mga old musics because yun po yung ang aking mga music. Yeah. Nakuha mo because of your parents? From your parents? Yes, parents po talaga. Pag bumabiyahe po kami, yung mga nagpe-play po doon, walang kapalit, mga ganun, mga old songs po talaga ako. Ni Ray Valero. Puro old songs po talaga yung pinaplay ko. David Pomeranz, Got to Move the Magic, classic songs. Are you out to have a hit? Yung goal mo ba yun na magkaroon ng hit? It was not in my goal. Parang as a hobby lang po talaga siya eh. Yeah. Hanggang ngayon? Actually, it's still a hobby. But if people really liked it, then ayun. Godspeed. Yeah. Kasi mas okay po sa akin yung mas na-appreciate nila yung kanta because they really like the message of the song and the vibe. Kung hindi naman po nagva-vibe sa kanila yung songs ko, it's okay. Ganun, parang ganun lang ako. Yeah, very, okay, this is my song. I hope you like it. Ganun. Thanks. Last question ko, Isha. Before, ang artist, ang singer, ang songwriter, iniisip lang voice lessons, no? Maybe mag-aral ng musical instrument para makasulat ng... Yes, important po. But now there's technology to think about, ano? Yeah.
and now uso na din na ang mga kanta sinusulat using AI. Yes, AI. Ikaw ba inaaral mo na din ang technology, knowing that maybe sooner than later ay they're gonna utilize it to their advantage din. Kasi mas napapadali ang buhay namin as an artist, diba? Pero for me po, I'm gonna use it as a guide na lang. Parang kasi minsan, yeah, I tried. I'm open to it. Kasi one of my mentors actually taught me how to use AI. But hindi po siya sapat. Parang wala pong buhay whenever I ask something from AI. So, in the end, I still depend on my ideas, suggestions, mga ganun-ganun. Hindi niya rin po na pick up accurately yung gusto ko mangyari. So, in the end, ako pa rin. Yes. So, it's saying you'll never use AI to write music? No, I'll use it, but not depend on it. Yes. Yes po. It's okay to use it kasi we're in a modern world right now. But don't depend on it. Yeah. Yun lang po. Kasi may mga taong talagang kung ano na yun nandun, hindi na nila iibahin. So, ayun, nawawala yung pagka-creative ng mga tao. So yes, they should really work on that. Comment ko lang, there's only one other OPM artist na alam kong Isha ang name. She was a jazz artist. Oh, jazz. Maybe in late 90s. Isha Abubakar. Oh, wow. At nag-international din siya. She made it in London. Tama ba, Eric? Oh, nice. Thank you. At least ang nabot ko, Isha Ponting. Hindi ko nabot si Isha Abubakar. Ano naman yun, Isha's Bukar. We have a question from Eric Berme. Aisha, hello po. Okay, congratulations sa Thank you po. launching today. Anyway, itong tanong ko is before ko itanong sa'yo, tinanong ko muna si Jemuel. Jemuel, live ba yun? Ganun, di ba? To be honest. Kasi kanina kasi. Parang recorded. Yeah. Kanina kasi habang pinapanood kita, habang pinakikinggan ko, pinisip ko, naka-live ba to? Kasi because you really sound good. Ang ganda. Thank you po. Until sabi mo nga, nadighay ka. Nadighay ako. Oo, nadighay ka. Kakakain ko lang po ng boneless bangus kanina. So parang alam mo yun, sa isang episode ng American Idol, I think, di ba si Simon Cowell is nagduda siya dun sa singer kung live ba yun or lip sync. So, gusto ko lang, well, kung pwede lang, marinig nga ng isang acapella. Yun. Oo, ganun. Kasi kanina talaga, to be honest, di ba, ang ganda talaga ng boses mo. Thank you po. Or ang ganda ng acoustic ng Aromata. Recorded po ba talaga? Oo, kanina talaga eh. So, sabi ko, naka-live ba to or lip-syncing? Lip-syncing. Sige nga, paisa lang nila. Ano lang po kasi yun, yung sa backtrack niya, may tawa ko, gano'n. Kaya baka naisip niya po. So yun, nung nag-burp ka nga, live nga. Yeah. Anyway, yan, sige nga, isang sample. Ano pong kanta? Tara. Any. Yeah. Bakit nga ba ang hirap magmahal ngayon? Nalilito, gulong-gulo, paano ba ito? Tuwagin mo ang talulo pagdating sa'yo. Meron bang saysay, mga pangako mo? Kahit saan ako dalhin ng puso, sasabay kahit saan pato. Kahit ako lang ang sigurado. Oh my God! Thank you po. Si Isha ang mayroong live auto-tune. Thank you po. Yeah, built-in. You have a built-in auto-tune. Ang ganda talaga. Grabe naman. Anyway, ang question ko is this.
today is your official release ng You Love Me First. Yes, which you wrote for your mom, who is also celebrating her birthday today. Yeah, kasi nabasa ko kasi doon sa PR eh. Anyway, so happy birthday Mom Conti today. So this parang this will be talagang this is a very special day for you and for her and also for the song. Could you tell us more about yung song kasi it's about influence niya, right? Opo, influence niya throughout my life. Okay, yeah. So tell us more about You Love Me First. You Love Me First. So it all came down to yung thoughts ko when I think of my mom. Kasi parang mula pagka bata, when I was still in her tummy, ganun, grabe na yung pag-aalaga niya sa akin. Tapos sa musical journey ko, as hindi lang po as an artist, but her daughter, as a student rin po, siya po yung naggagabay sa akin. And sa mga tough times, yes, ganun. Wow. Anyway, in general na po kasi yung sinabi ko, pero it's all about her. Anyway, congratulations again sa launching today. Tsaka mahirap gumamit ng AI, akala nila madali. Mahirap po kasi talagang malalaman mo pag AI, walang buhay. Anyway, yes, congratulations again. Thank you. Thank you po. Thank you, Eric. We have questions from Jessica Evangelista from Philippine Daily Inquirer and the talking James Miguel from Showbiz Ganap. Hi. Hello po. Yung question ka lang, since diba sa age mo ngayon, sa age natin ngayon, parang ano na lang yung gusto mong ma-impart or ma-inspire sa mga ka-age natin? Especially diba parang lately may statement si Miss Sharon na dapat pag public figure ka or dapat maganda yung naituturo mo sa mga tao. So in your music, parang ano yung gusto mong ma-inspire sa mga kabataan? Oh, I want them to be inspired. Ano? Yung through my songs po ba? Or through... Ano ba? Through my songs po ba? Through your songs. And yun na lang din po as a whole, as a person, as a musician. When it comes to my music po kasi, may rule po ako. More on to inspire, heal broken hearts, heal shattered dreams, and to remind them that yung mga nagagayad po sa atin sa life, mga parents and God, mga ganun po. So sana they would be reminded all the time through my songs na it's okay, there are tough times, but you're gonna be okay. Life isn't perfect. Ganun. Ay, di ba, aliw awardee ka din. So parang may ini-aim ka pa ba ng mga awards na mga gustong makuha in the future? I-manifest mo na yan. Actually, hindi ko po alam yung mga pwedeng awards. Pero kung nabigyan po ako ng nomination to anything, it's a privilege na po agad kahit nomination lang. Like, thank you. Yeah. Thank you and congratulations. Thank you po. Thank you, Jessica. Of course, the talking and smiling James Miguel. Hello po. Question lang kasi parang nabanggit ko yung mga music specs na sila. Sarah and Virginia. Yes. Yung mas younger, meron ka? Mas younger, Janine Tanyoso. I like Janine Tanyoso. Si Ate Janine Tanyoso. Yes. And meron ko bang parang dream na collab for like sa music na genre na meron? Music genre. Si Maki. Maki, Adi, and Maki, Adi, and Janine Tanyoso po talaga. Kasi parang ka-vibe po sila eh sa song. So parang ano to, medyo love song. Siguro po, pero yeah, more on love. I like love. Pero yung mga pumapatok po kasi ngayon, mixed emotions eh. May biglang, yung kay, kunyari po kay, halimbawa, kay Earl Augustine po. It started with a love song, a love story. Tapos biglang, ay, hindi nagkatuluyan. Parang ganun. Parang na, ay, ang ganda naman ng lyrics na yun. So, I want to make something like that.
Para maging mixed emotions din yung mga tao sa kanta ko. Kasi ganun yung naramdaman ko sa kanya eh. Like, hala ka, hindi pala to parang happy ending. Sad pala siya. So, ayun. Next time, ganun din po gagawin ko. Looking forward to that. Yes. Sana matuloy. Thank you. Thank you. Ang tamis mo, James. We have questions from the very controversial, the superstar, the one and the only, Wendell Alvarez. Joey ako muna ha. Ayaw ko no, Jollibee ako ngayon. Hindi, nagtatanong na ako, di ba sabi mo, galing ka sa Euro Music Euro Talent Festival. Ano na nangyari? So under ka kay Chari? Miss Chari. Si Miss Chari. Yes po, Miss Chari Vela. Yes. So ano nangyari doon? Kasi di ba after dapat siya ang maghahawak sa inyo? Sure po ba? Pandemic. After po pandemic yun. So parang nag-stop po talaga yung mga singing career. Yeah. Ang nangyari po, nag-focus ako sa single. Yeah, pag-release ng single. Kaya after po nun, we really got out of lumayo na. So wala ka na ngayon kay Chari, kay Miss Chari, wala ka na? Contact po? Hindi. Under sa kanya. Hindi pa yun. Hindi. So, ang tatanong, ano naman nakuha mo experience doon nung lumaban ka doon sa Euro? May experience mo? Experience ko po, nang lumaban ako doon. Kasi di ba doon non-stop ang singing doon, di ba? Po? Yung pag lumaban ka doon, di ba non-stop ang singing? Opo, actually. Diba? Like the next day, kakanta ka ulit. Opo. Siyempre, kapag narinig po kasi yung Philippines, Pilipine, mga ganun. Pilipine! Ganun po yung sabi ng country natin. Pag narinig po nila yun, ay, ang taas na expectations. Parang takot sila kasi doon. Yeah. Pag may Pilipinong lumaban. Opo, super taas na expectations nila. So, kinabahan po ako sa mga kausap ko. Pero they were all friendly. Kaya talagang naging family kami doon throughout. Kasi may mga, hindi lang po competition. Pero binibuild niya rin yung friendship namin doon. Kasi may mga, kami, tawag dito, mga trip, mga group trip. Kasama yung mga fellow competitors, ganun. So, nung pumunta ka doon, nung lumabang ka doon, sarili mo yun. Di ba kasi wala namang pamasahe na ibibigay si Chari, sarili mo gastos. Yes po. Kasi ganun doon, pag lumaban, sarili mo gastos. Yes po. Mga kano na gastos mo nung lumaban ka doon? Babayaran ni Chari. Hindi kasi ganun talaga, di ba, nakakaawa yung mga Pilipinong lumalaban doon sa Opo, kasi talaga sarili ng gastos. Di ba, sarili mong gastos? But I feel like... Kasi walang tulong ang government natin eh. Pero alam naman nila na ang lahat ng mga Pilipino doon na lumalaban, na pag-uwi dito, talagang Baka dahil sa boses mo, Wendell, meron ng programa ang gobyerno para sa mga lumalaban. Hindi, pinawagan namin dati yan ni Miss Chari. Kaibigan kami ni Miss Chari. Ano nangyari sa friendship niyo? Hindi friendship pa rin kami ni Miss Chari. Lagi na ako Blue Ridge niya sa bahay niya. Sa bahay niya. Ikaw ba susunod na delegate? Hindi kasi yung government natin walang pakialam sa mga gansya entertainment di ba? Ayan na. Di ba in your own talagang gastos nyo? So, malaking gastos si Mami, kung gano'n. Ang alam ko kung may sponsors pong kinuha, si Mami. Si Mami yung sponsor mo. Si Mami po yung hindi po actually, may sponsors po talaga. Pero hindi sapat ang sponsor nyo. May sarili talaga na yung hugot sa bulsa nyo, di ba? Parang gusto mo mag-ako. Ayan, ninano ni Mami, personal money talaga. Gusto mo mag-reimburse? Hindi. So, gano'n lang.
Thank you kasi inano ko lang yung experience. Doon po, ano may experience. Personal savings talaga yun. Yes po. Pero nahasa. Ibig sabihin, nung dumating, nahasa yung boses mo, di ba? Opo, super. Yung experience ko po talaga doon, namulat ako sa kung ano pala talaga international. Yung distinction ng voices nila, ibang-iba po sa Pinoy. Like, mas ang ganda. So, anong ginawa paghanda mo kasi lalaban ka ngayon, bukas mayroon na naman. Ayun. Ang problem nga po, hindi po ako makapaghanda nun ng maayos kasi may sakit ako. Malamig doon, di ba? Opo, malamig. So, ginawa mo? Nagpahinga. Nagpahinga lang po nagpahinga. Kasi wala po ako magagawa, hindi po ako makakanta ng practice kasi mawawalan po ako ng boses pag nag-practice pa ako. So, wala, tahimik lang po ako dun. So, nire-reserve mo yung ano? Opo, nire-reserve ko lang po yung boses ko. Okay, thank you. Isang malaking karangalan na nakarating ka dito, Wendell, ng patiwasan. Sentence daw iniisip ako pumunta. Congrats, Isha. It's been a long time. It's been a long time. Pero I'm surprised na you look dalaga na ngayon. Na parang nag-bloom ka. Talaga ba? Is that intentional? Oo, from the... Hindi po. Ano siya? Parang nag-bloom ka more. Paano yung nag-bloom? At ang ganda ng outfit niya, the makeup. Iba yung aura niya. Is it because of Jewel ba? I did her makeup. Okay, I'll go to my two questions. I was surprised sa answer mo kay Giorgio Bonaligan na you don't expect na to have a hit song. Pero of all the artists, yan yung ini-aim to have even a single hit song para yan ang magdadala sa kanya all throughout her career. Kahit wala na siya, basta may isang hit song, kilala pa rin siya. Pero sabi mo, you don't go for it. Yeah, kasi yun po talaga yung mga songs po na ginagawa ko. Okay. Hindi po siya... Nagtatawa ko. Sorry. I'm not expecting it to be a hit song kasi nga po, I only use my music to express myself talaga as an artist and as a person na rin. Yeah. Di ba yan, may negative backlash sa mga upcoming uprising artists na I'm not aiming naman to have a hit song, so just chill lang. Di ba? Nag-ano yun? Ang tawag doon, nag-limit sa potential mo. Talaga? Kasi if you aim the top, they're not gonna strive harder for it. Oh yeah. Di ba nagiging layback artist ang gano'n? Hindi ba? Kasi for me po, as an artist po, hindi ko po talaga iniisip yun. But, if people will really like it, then na-appreciate ko rin po kapag magiging hit song siya. Kasi nakadepende rin po yun sa mga makakaintindi sa akin as an artist. So, yeah, I'm open. No, I understand. Ang hirap niyo pong i-explain eh. Kasi nagulat ako sa answer mo. Paano yung nagulat? Perfect. Sabi ko, siguro well-off kasi yung family. So that's why hindi na kailangan mag-strive na maging #1 artist. Kasi well-off yung family. Is that the reason? I feel like hindi. Kasi actually yung daddy ko po, ayaw niya po talaga na... Gusto kasi niya? Until now? Hindi ko pa alam sa kanya. Pero talagang ayaw niya pong mapasok ako sa entertainment industry. Ano yung gusto niya? Ang gusto niya lang po para sa akin ay mag-release ng kanta. Yung gumawa ng maraming kanta. Yun lang po, and mapasaya ang aking mga friends and family. But now you're spreading your wings more wider to reach wider ground. Siyempre, mas nararamdaman ka na ng mainstream entertainment industry. Paano yun? How will you handle your father? Share. Yung father. How will you convince him? Okay lang naman po siya sa mga ganyan po. Pero, focus po talaga sa studies. Kasi hindi po biro ang studies. Studies kailangan tapos mo. Tama naman. Kailangan po talaga Where do you study now? At Enderun po. Tama sinabi ko, ma'am. Enderun lang naman. Chill lang yung career.
sabi lang. Now I understand. Hindi ko na ito-push yung question. The last question. I heard meron kayong tinayo na isang entertainment production under your name and you are the sole owner. Is that true? Yes. Ano yun? Pwede kayong Ayan, so we're planning to put up a music production, dance studio, all-in-one po, for artists to produce their own music, incorporate their artistry, mga ganun po. I want to help other artists naman po kasi. So that's the main goal, helping other artists? Yes, yun po talaga ang main goal ko. Wow. Yeah. Okay. Hindi ko po in-expect na magiging singer talaga ako. Kasi I'm more into behind the scenes. Yeah, pero more in production. Pero in front of the camera, ang ganda mo, in fairness. Thank you. Ang ganda ng mukha niya, di ba? Pero would you consider soon na magpa-enhance din? Enhance sa buhok. Sa buhok, okay. Enhance sa Kasi buhok. diba, parang kahit na SB19, accepted. Okay lang naman po kasi asset nila yun. Ikaw, kung dating time na kailangan, kailangan ko ba? dating time. Hindi po eh. Kailangan ko ba? Thank you. Meron pa bang gustong tanungin si Ann? O sino pa bang gusto magtanong? Kung wala na. Ay, sino pa lang? Ay, sandali lang. Ito pala, well, Gemwell. From MJ De Leon. Wow. Baka natanong, mag-ibento ka na lang. Oh my God. One of my friends. Siya Hello, congrats. Ano masasabi ko? Thank you po. What can you say about sa invento daw eh? Let me na lang if this was asked before, I'm sorry. What can you say about the OPM? OPM at now? this time of na sobrang nag-search yung OPM. And do you think this is the perfect time for you also to join, that in terms of hits and in terms of concerts and in terms of introducing new acts to this time talaga yung parang peak ng OPM? Oh yes, kasi if you've noticed po, yung Jahe, medyo ginawa ko na siyang pang Gen Z. Unlike my other songs, talagang old school siya, right? So ngayon, more on Gen Z na yung style na ginagawa kong pop music. So if ever nag-fit in po ang aking mga singles po na nare-release doon, okay lang naman po. I'm open. Yes. Pero hindi naman ito intentional na parang ngayon ka na gumagawa ng sort of publicity for yourself kasi OPM is at its peak. OPM is at its peak. Oo. Kaya ako gumagawa ng ganun. Parang song. Gumawa ka ng step mo ngayon kasi perfect. Kasi ito yung perfect time. I don't know if it's a perfect time but I feel like it's a perfect time. It's more on my intuition po kasi. I feel like it is a perfect time kasi nga po, I'm trying to step out of my comfort zone as an artist and there's nothing wrong with that naman po. Yeah, so, yeah. Mas okay ng tinry. Yeah, strike while the iron is hot, kumbaga. Yes. Yeah. May gusto ko bang, I'm not sure if it has been asked again, may gusto ko bang maka-collaborate sa mga people? Yeah. Yes, SB19. SB19, Sarah G, and Janine Taños. pero paano yun? Kasi parang based sa performance mo earlier, may specific kang genre. Yes. Yung P-pop naman may sarili din silang genre. So, what do you think about that sound kung mag-collaborate? I don't know how it will work kasi ang layo nga po eh. Yeah. Pag narinig niyo po, ang layo nga. But we can also create a new one. Like collab, more on collaboration po talaga. Okay. One last question na lang for me. Sa dami ng artists, how do you want the audience to remember you? Wow. Iba ka talaga, may mga tanong mo, no? How will my audience remember me? I actually didn't think about that. Kasi I didn't think about that. Oh. Not yet. Not yet. Kasi
I don't know when will people remember me. But I hope they will remember me not because of a bad thing. Yun na lang po. Yeah. Yan. Thank you, MJ De Leon. How do you envision yourself rising above competition? Rising above competitions? Yeah. Ay, di ba? Bakit may kukompetensya ka bang iniisip? Ganyan. Grabe naman. I'm very supportive rin kasi sa mga competitors ko. Which is good. Yeah. Kaya I'm okay. I'm more into helping other artists din po kasi. So it's kind of hard thinking of them as a competition po talaga. Kasi I really appreciate them. Ay, ang ganda ng ginawa niya doon. Like, wow. Nakaka-inspire po kasi sila, yung mga artists sa akin. So instead of treating them as competition, you want to just... Collab. Yeah. Kasi ang galing. Yeah. Boy Romero. Hello. Hello po. Grabe, sobrang ganda ang boses mo. Thank you po. Very intimidating. Intimidate. So, curious lang ako, ikaw ba may mga singer o singer na intimidate ka? Nakakapigan ba ng pressure o ka ba? At sino siya o sino sila at bakit? Sino sila? Si Miss Dulce po. Yes. Why Dulce? Talagang pag narinig mo po siya kumanta, buong-buo eh. Parang, talagang galing talaga dito lahat. Pakulang. Yeah. Yung gigil, yung yanig, yung sobrang powerful po ng boses niya. Kaya ever since narinig ko po siya on stage mag-live, live performance po, talagang, wow, I've got a long way to go pa. Like parang kung seeing her, parang na-realize ko na, ay, nandito pa ako. I'm just here pa rin. So I need to focus more on, you know, my workshops. Yeah. Ganun. Kanta na narinig ko sa kanya. Kung bibigyan ka ba ng pagkakataon yung ano po? Bibigyan ka ba ng pagkakataong maging guest kay Dulce? Ay, anong kanta? Yan. Ay, actually, naging guest na po ako. Luma yung tanong ko. Yung three concerts na po kasama ko si Miss Dulce. Super X. It's okay. So ano yung mga kinanta mo sa tatlong, ano na yun, guestings? Sa tatlong guestings pa, ano po yun? Ano yung kinanta mo? Anong kinanta ko? Break It To Me Gently. You Ought To Know By Now. Yun pa. Yes. Parang medley po siya ng Break It To Me Gently and You Ought To Know By Now. And yung Umagang Kay Ganda. Umagang Kay Ganda. Yes. Yeah. Sabi nila, I should know by now. Doon na nakatatlong Dulce ka. Ano po ba yun talaga? You ought to know by now or you should know by now? You should know by now. You ought to know by now. May pahabol na tanong si the controversial Wendell Alvarez. And then bago si Ann Venancio, si Wendell Alvarez. Mario. Hindi, mayroon lang akong simulang, di ba, anong taong ka nag-start nung... Nag-start? magkanta? Kumanta. Nalaman mo yung boses mo. 6 to 7 years old. Ngayon ito yung tanong ko. Meron ka bang clones na ginagaya noon? Siyempre, di lang katulad si Mami. Di ba sabi, parang kaboses mo si parang ganon. Si Sarah po talaga. Sarah. Pwede bang sample, Sarah? Sarah ha? Wag yung original music mo ha? Wag yung original boses mo ha? Kailangan yung Sarah talaga. Kasi simple sabi ni Mami, parang si Sarah na yung boses mo eh. Hindi ko alam eh. Sarah. Enough na lang. Enough po. Forever's not enough? But enough na sabi ko na. Isa pang araw. Two old friends meet again, wearing older faces.
talk about the places they've been. Two old sweethearts fell apart somewhere long ago. How were they to know? Someday they'll meet again and have a need for more than reminiscent. Maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now they can be more than just friends. Thank you. Anne, ikaw? Hi, Isha. Hi, Miss Anne. Afternoon. Since, kasi parang sunod-sunod yung guestings mo sa mga magagaling nating singers. Ikaw ba may plan like sarili mong concert and then may chance na kung sino yung gusto mong maging guest? Guest po. Baliktad naman, kumbaga hindi naman ikaw yung guest, ikaw naman yung main artist. Kung madali lang po i-contact and ma-reach out sa kanila, most likely I will go for SB19 or Sarah Geronimo. Wow, mahal yun. Yun nga po, mahal niya. Mahal po talaga. So, more on Sarah Geronimo, Janine Tanyoso po talaga. Sabi mo parang ngayon, seasonal or occasion or what? So, yung mga original songs. Yung paano yung plan mo? Kapag kailan mo gustong gawin yun if ever man? Ano po? Kasi di ba parang ikaw may mga songs ka parang gusto mo ganyan for Christmas, for Valentine. In concert naman, parang kailan mo siya gustong gawin if ever? December. Christmas. December. Whenever yung mga special guests ko po kasi, pag free po sila, pag free po lahat, doon po ako nagbe-base. And kapag may holiday, yan. Kasi may studies rin po ako ng time na yun. Hindi rin mo pwedeng pabayaan ang schedule. Opo. Isha, parang sanay na sanay kang or yan, like this. May training ka ba for proper Wala po. Magaling ka magsalita and then mag-talk. Thank you po. Very normal sa'yo yung Grabe lang. Nahihiya tuloy ako. Si Mami kasi mahihayin, parang ikaw hindi. Ayun nga po, kaya nga po ako lang ang naging musically inclined. Kasi parang ako lang po talaga yung walang hiya sa family. Ay, joke lang. Pero si Daddy po, yun po ang aming joker talaga. Curious ako, saan galing yung Isha? Isha. Ano yung real name mo? Okay. So, my real name po is Elisha. Elisha Pontanares. Ang haba. Sino nag-ano sa'yo ng Isha Ponti para mas maiksi? Ayun. Derek Edward and Sir David Valencia. Yes, Sir David Valencia. They suggested na Isha Ponti na lang para short. Yun. Sila po yung nag-help mag-isip nun. So, yeah, kaya yung mami niya tawag ko, Mami Ponti. Mami Ponti. Pauso natin Mami Ponti, ha? Pero originally po, yung tawag po sa akin ng mga friends ko sa school, Ponti or Isha. So, ayun po, yung Facebook ko talaga, Elisha Ponti. Para pag sinesearch po nila ako, madali lang. Kasi pag sinasabi ko pong Pontanares, ang haba. Ano yun? Ponta. Ganun. So, Ponti na lang po yung tawag ng mga friends ko sa akin. Ganun. Yes. You've mentioned na college ka na. Anong course mo pala? I'm BS MMA, Multimedia Arts po. Yes. Related. Yes po. Well, congratulations, Isha. Thank you. Thank you po. Ayan. Kung wala, we have last few words from Isha Ponti and then she will be available sa mga table hopping with Slam Bookish Care. Ayan. Thank you. So, hi to everyone. Sana po nag-enjoy kayo sa ating talk for today and MediaCon. Thank you po for being here. And I hope you learned something from me rin sa mga sinasabi ko ngayon. Ang dami ko atang sinabi. Pero thank you so much po for being here. And
Ayun po, abangan niyo po. And I'm inviting you all also to watch Sir Nonoy Zuniga's Beyond Gold, Songs of a Lifetime on September 5 at Newport Performing Arts Theater. So, abangan niyo po yon and get your tickets now. Yes, thank you po. Yeah, thank you very much sa lahat ng pumunta.